Bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, ininspeksyon na ng COMELEC ang lugar kung saan gagawin ang aktibidad ng paghahain ng mga COCs ng mga kandidato, maging ang mga bagong makina sa pag-imprenta ng balota. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Inilatag na ng Commission on Elections ang preparasyon sa isa sa pinakamahalagang parte ng halalan sa 2025, ang paghahain ng Certificate of Candidacies ng mga kakandidato para sa national at local positions. Kaya naman, ngayong araw, ininspeksyon ng komisyon ang Manila Hotel kung saan gagawin ang aktibidad. Sa Oktubre 1 hanggang 8, dito maghahain ng kanilang COC ang mga tatakbo para sa national na posisyon sa 2025 elections. Bagamat malaki at malawak itong lugar na ito, sabi ng COMELEC, mahigpit pa rin sila sa patakaran na para sa mga senador, 4 lang ang pwede nilang isama sa paghahain ng COC at para naman sa mga nominado para sa party list ay hanggang 3 lang. Pakiusap ng COMELEC sa mga kandidato, sumunod na lang para iwas gitgitan at gulo sa panahon ng paghahain ng kandidatura. Maganda pong sundin na lang. Yung po ginagawa natin upang hindi lang para lang kayo sa pagsasama na madami, kung hindi ang purpose po natin dito, gawing orderly ang filing ng Certificates of Candidacy. Para naman sa mga kandidato sa Legislative District, iyahain ito sa district offices ng COMELEC. Sa mga panglalawigang posisyon, ito ay sa Office of the Provincial Supervisor ng Komisyon at sa iba pang lokal na posisyon tulad ng Mayor at iba pa, ito naman ay sa local COMELEC offices. Sabi ng COMELEC, ipapaskill nila sa COMELEC website ang lahat ng COC ng mga kandidato. Tayo po'y magmo-monitor sa buong bansa sa mismong filing ng candidacy natin at again, ang ating pong panawagan sa mga magpa-file ng candidacy, sana po yung proper form ng COC ang gamitin nyo. Baka kayo ay questionin pa kung hindi yung proper form. Naka-attach naman po sa aming guidelines yung proper form na yan. Siyempre, dapat kumpleto yung lahat ng items na hinihingi o datos na hinihingi ng Certificate of Candidacy. Dahil naman mainit ngayon ang issue sa pagsibak sa pwesto kay Alice Cuo bilang mayor ng Bamban, Tarlac, kung sakaling maghain pa rin ng COC ang dating alkalde, tatanggapin pa rin umano ito ng COMELEC. Pero malabo na itong makatakbo sa eleksyon. Kahit anong kalagayan nila sa kasalukuyan, kung sila ay humaharap sa isang kaso o may desisyon sa kanyang kaso, tatanggapin po namin yan. Ngayon po, meron po kaming resolusyon na kung saan ang isang tao kapag merong desisyon mula sa Office of the Ombudsman, lalo administratibo at perpetually disqualified to hold public office, ay amin pong kinakancel ang candidacy. Samantala, bukod naman sa paghahanda ng COMELEC para sa COC filing, naghahanda na rin ang komisyon para naman sa pag-iimprenta ng balota na gagamitin sa eleksyon. Ininspeksyon rin ng COMELEC ang mga bagong makina sa National Printing Office na mula pa sa South Korea. Bukod sa mabilis, may kakayahan ang nasabing mga makina na makapag-imprenta ng mas marami at dekalidad na uri ng balota. Sa rehiyon ng Asya, dito pa lang sa Pilipinas unang masusubukan ang nasabing makina na kahalintulad rin ng mga ginamit sa US at Europa. Sana nga, hindi lang ito yung pinapakita sa atin. Sana pagka nag-perform na, gumana na itong mga makinang ito, lalo na pagdating ng Oktubre, makikita natin yung performance niyan. Sana yung expectation natin ma-meet. At the same time, hindi ito pabilisan ng kung kailan maiimprenta ang balota, kung hindi yung quality ng mismo mga balota na iimprenta natin. Sa October 25, formal na ito turn over sa COMELEC ang mga makina mula sa Miro Systems Company Limited. Dito, masusubukan ang kapasidad ng mga makina na ayon sa pagbibida ng supplier, may kakayahang mag-imprenta ng 1 milyong balota kada araw. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.